So, hello nga pala sa mga anti-FLM dyan. So, sana mapanood nyo yung video ito. At sana maliwanagan yung utak nyo. Kung sino ang dapat na hangaan nyo. Si Balico ba? JR Balico ba? O si FLM? Sa lahat ng sasabihin ni Attorney Glenn Chong, wala pong kinalaman sa FLM dyan. Kasi sa loobin niya ni attorney. At walang alam si FLM dyan. Attorney Glenn Chong nagsalita na patungkol sa issue na ibinabato sa kanya tungkol kay JR Balico at FLM. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at sa ating mga kababayan po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang hapon po sa inyo. Tinaako ko po ito na sasagutin ko po yung taong sumisira po sa akin dyan sa France. Ang pangalan po niya ay si JR Balico. Dati po itong sumusuporta sa akin. I don't know anong nangyari sa kukote niya. And I have to answer and I will explain. Now, linawin ko, wala akong pinapanigan sa magkabilang panig. Si Balico at si FLM, wala akong pinapanigan sa kanila. Pareho po silang sumuporta sa akin ng nakarang eleksyon. Pero, hindi ko hahayaan na ang isa sa kanila ay sisirain ako na hindi ko malang ipagtanggol ang aking sarili. So, andito ako ngayon sa inyong harapan para ipagtanggol ko ang aking sarili sa mga paninira ng tao ito. Unang-una, hindi po natin nabubuksan ang ating kukote para malaman ko kung anong laman ng kanyang utak. Hindi ko mabubuksan ang utak niya. Kaya ang Supreme Court sinabi, we cannot open the mind of a person or the brain of a person para malaman natin kung anong intensyon niya. So ako naman, aantayin ko na lang at inantay ko nga. Nagdusa ako sa kanyang mga kamay sa loob ng 2 buwan para lang malaman ko kung ano talaga ang kanyang intensyon. Dahil hindi ko naman mabubuksan ang kanyang kukote. So nag-antay ako para makita ko talaga kung ano ba talaga ang balak niya, ang intensyon niya, kung bakit ginawa niya ito. So as we go along, I will go back itong mga sinasabi ko sa unahan habang nandun na tayo sa luluhan. Now, kung ako ay nakikipaglaban po, I have my own set of internal rules. May patakaran ko kung sinusunod sa sarili ko. It's a form of disciplinary, pang-disiplina ko na lang po sa sarili ko. I don't know about you, but ako, meron akong mga rules na sinusunod at hindi ko binabali yung rules na yun. So, meron akong 3 rules na applicable dito sa kaso ito. Itong ginawa ni Balico. Unang-una, sa panahon ng epidemic, kung sino man ang tutulong sa naghihirap na taong bayan, hindi ko titirahin. Malinaw yan, silabi ko yan sa kanya. Kung sino man ang tutulong na tao sa taong bayan na naghihirap sa panahon ito, hindi ko titirahin. Si FLM man yan, o si Leni Robredo man yan, o kahit pa kung si Carranza. Alam niyo po kung gaano kalalim ang galit ko kay Carranza. Pero kung nakikita ko po si Carranza na namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig na titirahin ko si Carranza. Pero hindi po ibig sabihin, Carranza, na mamigay ka ng bigas bukas. Kasi tapos na po ang enhanced community quarantine. Ito lang po ang iniintay ko. Bakit ba ECQ? Kasi sa panahon ng ECQ, wala pong trabaho ang taong bayan. Wala po silang kita. Wala po silang perang pambili ng pagkain. Doon sila nangangailangan ng tulong ng kahit sino mang pwedeng tumulong sa kanila. Ako tumulong po ako pero hindi ko po kaya at hindi ko po ipabantilyo sa mundo kung sinong tinutulungan ko. Kaya mga po sinabi ko, kung si Carranza man ay namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig na titirahin siya. Dahil ang tinutulungan niya ay ang taong bayan na naghihirap sa panahon ng paghihirap. Hindi ko rin po titirahin, kaya po hindi po ako sumagot. Kasi sa sagot kong ito, matatamaan din sila ni Robredo. Inamigay din po siya ng tulong. So kaya nag-antay po ako ng 2 buwan. Eh hindi na po ngayon ECQ. Modified community quarantine na po tayo. So relax na po yung quarantine rules. The people are out. May trabaho na po sila, may kita na po sila. So hindi na po matindi ang pangangailangan nila ng tulong. So pwede na po akong magsalita. So kaya nga po, andito po ako sa inyong harapan ngayon
Now, ang pangalawa pong rules ko, pangalawa na rule sa sarili ko, hindi dapat isama ang pamilya. Kung may titirahin kang tao, hindi mo dapat isama ang pamilya. Tingnan niyo po ako. Ang tindi ng galit ko sa 20 pulis na pumatay kay Richard Santillan. Ang tindi ng galit ko kay Pitalio, kay Caranza, kay Garduque, kay Tusio, at sino-sino pa mga pilato dyan sa Philippine National Police na kasangkot dito. Pero minsan hindi niyo ako narinig na tinira ko ang pamilya. Bakit? Dahil walang kinalaman ng pamilya doon. Later, you will see kung bakit hindi ko pwedeng kampihan. Si Balico, hindi kasama ang pamilya. Sa totoo lang po, may isa dyan. Sa 20 pulis na yan, may isa dyan. Tita po niya, humingi ng tulong sa akin. Pinulungan ko pa. Binigyan ko pa ng pera. Saan ka makakikita? Kalaban ko ang pamangkin niya. Humingi siya ng tulong sa akin, binigyan ko pa. Dahil hindi kasama ang pamilya. No matter gaano katindi ang galit ko sa tao, hindi ko isasama ang pamilya. They're out of the picture. Wala silang kinalaman dyan. In the same way dito, hindi dapat isama ang pamilya. Pangatlo, igalang mo ang babae. Nakita ko kung paano mo kinalang o trinatar si Lisa. Balico, that's a no-no for me. Kasi hindi ka rin lumabas sa nanay mo. Ang babae ay dapat igagalang at hindi mo bisitin at pagmumurahan sa harap ng maraming tao. Those are the 3 rules. Ito yung 3 batas na sarili ko, ang disiplina ko sa sarili ko that I apply. At dito is applicable. Marami pa po akong rules, pero hindi yun applicable. Dito lang po. Applicable yun. That's my means of disciplining myself. Kaya po, 2 buwan bago ko po sinagot ang mga paratang ng taong ito sa akin. 2 buwan, nagtiis po ako. Unang-una, ilalakad ko naman sa inyo kung bakit 2 buwan. Natapos na tayo sa 3 rules ko na ina-apply ko dito sa kasang ito. Dito naman tayo sa 3 rason kung bakit 2 buwan nagtiis ako. Unang-una, ang kaso ni Richard Santillan. Tingnan po ninyo ito, mga kababayan. Ito po ang final ng Department of Justice. Ganito po kakapal, 1,600 pages. Ito po ang final ng kalaban namin. Ayan, ayaw mo po ilang pages diyan. Ito rin po ang final namin. Ayan. Ganyan kakapal ang kaso ni Richard Santillan. Ito pa lang po. So paano po yan babasahin ng husgado? Sino magbabasa sa ganitong kakapal ng filing sa korte? Sinong prosecutor ang magbabasa niya? So kaya nga po binuhos ko po ang lahat ng panahon ko para po itong ganito kadami na i-reduce ko po ganito na lang. Yan na lang. So tingnan po ninyo gaano kakapal yan. At tingnan nyo ito, ang summary. Kunti na lang, short pa to, long ito, short ito. Diyan ko binuhos ang aking panahon. Siguro 5-6 na libong pahina ito. Ito, 645. Pero hindi po madali yan. Lahat ng ebidensya hahanapin ko isa-isa. Dahil nga, ang husgado hindi magbabasa ng ganito kakapal. Ang prosecutor hindi rin magbabasa ng ganito kakapal. Sino ba? Kahit ito, mga kababayan, summary na po ito. Mahirapan ka pang magbasa sa 645 pages. Kaya nga po, ang ginawa ko, yung 645 pages, ginawa ko pa 3 pages na lang. Ito yun. Drawing. Basahin mo lang kung anong ibig sabihin ito. May 2 pages ito sa likod. 3 pahina lang. Alam mo na, yung buong kaso ni Richard Santillan. Doon ko binuhos ang aking panahon. Hindi ako makisawsaw sa mga gulong wala akong alam. First and foremost. Hindi ako makisawsaw sa mga gulong wala akong alam. At hindi ko alam kung anong motibo niya. Kaya nga po, nag-antay po ako. So, that's the first one. Itong pangalawa, ito yung sinasabi ko mga disiplina ko sa sarili ko. Ito yung mga internal rules ko sa sarili ko. Sinusunod ko to para disiplinahin ang sarili ko. Pero hindi ko po pwedeng ipuwersa po sa inyo. Kung maniwala kayo, okay lang po. Kung hindi naman, wala akong magawa. Pero,
Mr. Baliko, hindi mo pwede akong balikuin para sundin ang gusto mo. Huwag mo akong balikuin at takot-takutin na sumunod sa gusto mo. Dahil hindi mo alam kung anong legal consequences ng ginawa mo. Makinig ka hanggang matapos mo. Pangatlo, mga kababayan, yung kaso ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos, ni BBM, protesta ni BBM at ni Leni Robredo. Sinabi ko na po, ang mga taong tumutulong sa naghihirap na taong bayan sa panahong ito, hindi ko titirahin. Ang problema nga po, karamihan po sa mga sumusuporta kay BBM, hindi naman karamihan, ewan ko lang, mahiingay lang siguro ito, tinitira ko. Hindi nyo ba po naalala, hindi nyo ba po natandaan? Sino po bang humarap sa Senado para ibulgar ang bandaraya ng kampo ni Leni Robredo noong 2016? Sino po bang nagbuwis ng buhay? Sino po bang nagbayad ng buhay? Si Richard Santillan. Sino si Richard Santillan? Kinakapatid ko. Siya nga siya. Siya ang tinira ng Smartmatic at Comelec. Para takutin ako, nagbayad kami ng napakamahal na preso sa pagdepensa namin sa boto ninyo, sa boto nating lahat, at sa totoong nanalo ng halalang iyon. Tapos titirahin ninyo ako. Buti na lang sana kung sa billboard na pinalabas ni FLM, ako lang mag-isa. Dalawa kami. Bakit hindi nyo tinitira si Manang Aimee? Ako lang. Again, mga kababayan, balik tayo sa intensyon. Bakit ako lang ang tinitira, hindi si Manang Aimee? Kaming dalawa ang nasa billboard. Balik tayo sa intensyon. Dahil pwersahin ako na sumunod sa gusto nila. O gusto nito ni Baliko. So, kaya nga po sinasabi ko, hindi ako pwedeng sumagot at the time dahil matatamaan si Leni Robredo. Ito nga po ang sinabi ko. Nagpasa ako sa Supreme Court ng 250-page comment. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayan. Hindi sumagot si Comelec, hindi sumagot si Smartmatic, hindi sumagot si Leni Robredo. Pabor yun kay BBM. Pero wala akong expectation ng kahit anumang sulit. Ginagawa ko to dahil ako mismo biniktima ng sindikatong ito. Si BBM din biniktima ng sindikatong ito. Tayong lahat biniktima ng sindikatong ito. Tapos itong baliko na to, babalikuin lang ang pinaglalaban ko para sa bayan. Dahil lang hindi ako sumunod sa gusto niya at tirahin ko si FLM. Anong pakialam ko sa away ninyo? Later, mga kababayan, malalaman nyo bakit nag-away sila. Aabot tayo dyan. Dito na tayo sa main story kung bakit nangyari ito. Nung galing ako ng Europa, siya ang host ko sa France. Akala ko totoong tao. Pagdating ko rito, isang linggo lang siguro yun eh. Nagsimula na si FLM dyan namigay. Ewan ko totoong namigay. Sabi nila namigay. Okay. Assuming namigay kasi nakita ko naman nagbigay ng 30,000 na eyeglasses doon sa Isabela. Totoo, nakita ko. Patunay ako dyan. Aabot tayo dyan. Tinanong ako ni Baliko tungkol kay FLM. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ng taong namimigay ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap ng Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang tinitingnan ko lang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi ko kayang tumulong sa lahat ng Pilipino. Kaya kung sino man ang tutulong dyan, susuportahan ko. So, kaya po hindi niyo ako narinig na nag-post tungkol kay Leni Robredo. Kasi kahit si Presidente, sinabi ni Presidente, di ba kung natandaan ninyo, tinanggal niya si Manny Luna. Kaibigan ko po yun. Tinanggal niya kasi si Manny Luna, pinaimbestiga si Leni dahil nakikagkumpetensya daw sa gobyerno. Mali po doon si Manny. Kaibigan ko po si Manny, pero mali po siya. Ang tao nangangailangan ng tulong. At tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan ng ating bansa. So, tinapat ko po si Baliko. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. Dalawang araw lumipas. Ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas. Ako at si FLM. Tapos, tinanong ko yung staff ko, saan galing? Tik-tik page. Galing sa TikTok. Oo. Siya din ang nagsabi. Parang Prime
private message yan na pinadala niya sa amin. Galing sa TikTok ito. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi na sa'yo ang TikTok. Mamaya sabihin ko, nakalimutan mo talaga ito, balik ko. Ikaw ang nagsabi, ikaw may-ari ng TikTok page. Okay, sige. So, nung nakita ko yung picture mo, ay ikaw ang gumawa kasi galing sa TikTok page mo. Nung nakita ko, natawa na lang ako. Sabi ko, ito talaga, pinaglalaruan pa ako. Depressure rin ako. 3 days later, meron ka na naman pinadala. Ito na naman, meme na naman, tira na naman sa akin. Galing pa rin sa TikTok. Kung natandaan mo, sinagot kita. You will always remain a friend. Yun ang sagot ko sa'yo. You will always remain a friend. I don't know kung ginamit mo yung kokote mo balik ko. Ang ibig kong sabihin, alam ko na tinitira mo ako. Pero at this time, kaibigan pa rin kita. Yun ang ibig sabihin ng mensahe ko sa'yo. Tinitira mo na ako ng pailalim. Pero kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, dumating kung ano-ano na lang mga pictures. Sasagutin ko yung mga pictures pagkatapos nito. Dumating yung mga pictures. Nakita ko walang pag-asa. Depressurein mo ako ng gusto. Alam mo mga kababayan, balik muna tayo sandali sa intensyon. Hindi mo mabubuksan ang isip ng tao, ang utak ng tao para malaman mo ang intensyon. Pero makikita mo yan sa gawin ng tao. So hinayaan ko lang. Maraming tumawag po dito sa amin at nagtatanong tungkol dito sa mga posts na ito. Ang sabi ko, hayaan lang po ninyo ako. Nasagutin ko kayo sa tamang panahon. Ito yun, ang tamang panahon. The first day ng tamang panahon. Pero sa lahat ng mga tawag na yan, ang pangalan ni Balico ang palaging lumalabas. So alam ko, tinitira niya ako. Pailalim. Kaya noong May 16, nag-post ako, di ba? Sabi ko, sasagutin ko yung naninirang tao sa akin. On May 29, nag-video ako rito. At sinabi ko, hindi pa ito yung sagot ko dyan sa tumatahol sa France. The next day, may tumawag sa akin. Kaibigan namin actually. Kaibigan namin. Ginagalang ko po siya. Ginagalang ko po talaga siya. Nag-usap kami tungkol dito. At sabi ko, ito na lang po ang konsesyon ko. Hayaan ninyo akong sumagot. Kasi siniraan ako. Kailangan kong sagutin. Pero hindi ko papangalanan. Yun ang konsesyon ko. Sige po ma'am. Hayaan niyo ako sumagot. Wala ang pangalan. Basta sasagot ako dahil pinitiwan ko ang aking mga salita sa harap ng publiko na sasagutin ko. Okay na. The next day, lumabas yung picture. Ako at yung isang lalaki at may maraming armas sa baba. Nakita ko ninyo yun. Ako at isang lalaki at may maraming armas sa baba. Hindi inisip ng Balico na to na 14 na buhay ang tinarantado mo rito. 14 na buhay ang inalagay mo sa peligro. I-explain ko po yan sa inyo mga kababayan. Kaya pumutok na talaga ang galit ko dyan. Maraming tumawag sa akin, maraming nag-message sa akin tungkol dito. Tila ba pinipigilan ako? Meron pang isa dyan. Nagbabanta. Na meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo. Ang ina. Ilabas mo yan. Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure. Hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Panininigan ko yan. At ilabas mo yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Tandaan yung mga kababayan, sinubukan na ito ni Brillante sa akin dati. Kinasuhan niya ako ng election offense. Pumick up siya dyan ng testigong kriminal. Kinasuhan niya ako sa Comelec. Si Comelec pa ang investigating prosecutor. Tingnan mo, komisyoner ng Comelec, chairman ng Comelec, kinasuhan ako ang nag-imbestiga ang Comelec Law Department pa. Pinaalam sa akin ng TV5. I remember it was TV5. Pinalabas ko kagad sa social media ang picture ng kanilang testigo. Testigong ito ang affidavit ng scam ng 100,000. Ito, pinili ang 3 tuta, 50,000 ang cheque tumalbo, ninakaw na wala ang tuta.
Ito, minolestia yung bata. At ito ang worst. Dati may pulis po akong gwardya. Sinuli ko na po sa PNP. Itong testigo ni Brillantes, inudyukan pa yung pulis ko na mang-hold up daw ng gasoline station doon sa Tacloban nung nag-brown out pa ng Yolanda. Imagine, anong klaseng testigo ni Brillantes yan? Nung nakita yun ng mga media, ay the next day wala na pong news. Hindi na po pinig up ng news ng media yung news. Kasi alam nila na ano yung tira nyo ng Comelec at Smartmatic sa akin. Si Smartmatic pa ang namigay ng press release doon sa labas ng Comelec. Pero the next day, wala na pong balita. Kasi nakita ng media, ito pala ang klase ng testigo ni Brillantes, criminal pala. Now, 2 months after nangyari ito, natalo si Brillantes sa Korte Suprema ng kanyang 240 million contract. Nagbayad siya. Ang sumunod, pinick up naman ni Bautista, yung may tagong yaman na 1 bilyon. Pinick up ni Bautista ang kaso. Ilang buwan lang, natanggal sa pwesto. Sino pang may atraso sa akin? Si Albayalde. Ayun, natanggal din sa pwesto. Si Carranza, ito ang birthday wish ni Carranza. Ayaw niyang umalis sa Region 4A. Siguro maraming pera talaga dyan. Ayaw niyang umalis. Hanggang doon na lang daw siya mag-retire. Nangyari yung kay Richard. Pagkatanggal na Albayalde, natanggal din si Carranza. Goodbye. Wala na siyang happiness. So, ang sa akin, huwag niyo akong takot-takutin, balik ko. Huwag mo akong takot-takutin. Ilabas mo kung anong ilalabas mo. Sasagutin kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Nandito tayo. Na nakikita ko intensyon. Gusto ni Balico, kakampihan ko siya laban kay FLM. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Balico, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, pinalabas naman niya si Francis nagagalit sa akin para i-defense ako si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaruan ako nitong taong ito. Akala siguro niya buo ako at bangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamalagbigat na politiko doon sa amin sa Visayas? Nakontrolado niya yung buong probinsya. Sa kanya lang ng mayor, sa kanya lang ng vice mayors. Natalo ko yun. Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaruan mo ako. Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito talaga mga kababayan, si Balico, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLM, ni minsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aimee. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aimee. Siyempre ako sa kailangan ko libre. Di siyempre, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aimee, tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya. Pero, kinulekta pa niya, siningil pa niya ang tulong niya. Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng NBI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Balico. Hi guys! Kung bago pa lamang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the tiny bell button and para lagi po tayong updated sa ating mga videos. Thank you!